Nakaramdam na ba kayo ng biglaang panghihina ng mga binti? O di kaya ay parang lading pagod kahit wala namang ginagawa? Para bang nawawala ang dating lakas ng katawan? Hirap ng umakyat ng hagdan o nangangalay agad kapag naglalakad ng matagal? Madalas, sa edad 60 pataas, akala natin ay bahagi lang ito ng natural na proseso ng pagtanda. Tinatanggap na lang natin na ganito talaga, na kailangan na nating bumagal. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong ilang bagay na kinakain natin araw-araw na sa tingin natin ay nakakabuti pero lihim pa lang nagpapahina sa ating mga binti at nagdudulot ng iba pang sakit sa ating kalusugan? Ang totoo, napakaraming senior ang hindi pa alam ang sikretong ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang 7 prutas na sa kabila ng kanilang tamis at kasikatan sa ating hapagkainan ay kailangan nating pag-ingatan. Tutuklasin natin kung paano ang labis na pagkain ng mga ito ay maaari makaapekto sa ating lakas, sa ating mga buto at kalamnan, at sa ating pangkalahatang kalusugan. Napakahalaga na impormasyong ito, kaya't manatili po kayo at panoorin ang buong video dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo bago matapos ang lahat. Ngayon, simulan na natin ang pagtalakay sa mga prutas na ito. Ang una natin tatalakayin ay ang minamahal at napakatamis na mangga. Sino ba naman ang hindi mahilig sa hinog na mangga? Di po ba? Lalo na kapag tag-araw, ang sarap nitong kainin, maging ito man ay nasa salad, shake o direkta lang mula sa balat. Kilala ang mangga bilang mayaman sa vitamina C at A na makakatulong sa ating paningin at immune system. Ngunit, ang hindi alam ng marami, lalo na sa mga senior at tulad natin, ay ang sobrang tamis ng hinog na mangga. Ang hinog na mangga ay puno ng natural na asukal, partikular ang fructose. Kapag kumain tayo ng maraming mangga, biglang tataas ang ating blood sugar na parang nadulot tayo ng sugar rush sa ating katawan. Para sa isang senior, ang madalas na pagtaas ng blood sugar ay hindi maganda. Hindi lang ito nagpapataas ng pangalid ng diabetes o nagpapalala ng kondisyon ng mga diabetic na, kundi naapektuhan din nito ang ating enerhiya. Matapos ang biglang pagtaas ng asukal, kadalasang sinusundan ito ng sugar crash, kung saan biglang babagsak ang ating enerhiya. Kapag nangyari ito, mararamdaman nating nanghihina ang ating katawan, lalo na ang ating mga binti. Parang wala tayong lakas gumalaw, maglakad o magtrabaho. Isipin ninyo po, kung lagi tayong nanghihina, mas lalo nating hindi magagamit ang ating mga kalamnan sa binti na sa katagalan ay magpapahina sa mga ito. Ang labis na asukal din sa katawan ay maaaring magdulot ng pamamaga o inflammation na pwedeng lumala sa mga kondisyon tulad ng arthritis o rayuma sa mga buto at kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay nananakit ang ating mga tuhod o binti pagkatapos kumain ng sobrang dami ng matatamis. Para maiwasan ito, hindi naman kailangan na iwasan ng tuluyan ang mangga. Ang mahalaga ay ang pagkontrol sa dami. Isang maliit na piraso o kalahating hinog na mangga ay sapat na. Mas mainam din kung kakanin to kasama ng pagkain na mayaman sa fiber o protina tulad ng yogurt o nuts para mabawas ang bilis ng pagtaas ng blood sugar. Sumunod naman sa ating listahan ay ang saging. Kilala ang saging sa pagiging power fruit dahil sa taglay nitong potassium na mainam para sa puso at kalamnan at mabilis itong magbigay ng enerhiya. Ito ang madalas nating kainin kapag nagmamadali tayo o bago mag-ehersisyo. Ngunit tulad ng mangga, ang tamis ng saging ay nagdedepende sa kung gaano ito kahinog. Ang sobrang hinog na saging, lalo na yung may maitim na balat, ay mas mataas ang sugar content kumpara sa medyo hilaw pa. Kapag madalas tayong kumakain ng sobrang hinog na saging, lalo na nang walang kasamang ibang pagkain, maaari rin ito magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Sa mga senior na may pre-diabetes o diabetes, kailangan itong pag-ingatan ng husto. Ang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo ay hindi lang nakakaapekto sa ating enerhiya,
kundi maaaring makapinsala rin sa mga maliliit na ugat sa ating mga binti at paa sa paglipas ng panahon na nagpapahirap sa sirkulasyon at pakiramdam. Ito ang nagpapalala sa kondisyon ng neuropathy na kadalasang nararanasan ng mga diabetic kung saan nawawala ang pakiramdam o nakakaramdam ng pananakit sa mga binti. Dahil sa paghina ng sirkulasyon at posibleng nerve damage, maaaring manghina ang mga kalamnan sa binti dahil hindi ito nakakakuha ng sapat na nutrients at oxygen. Bukod pa rito, ang labis na pagkain ng kahit anong prutas na mataas sa asukal ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang. Ang sobrang bigat ay naglalagay ng labis na stress sa ating mga tuhod at binti na nagpapahirap sa paggalaw at nagpapabilis ng pagkasira ng joint cartilage, lalo na sa mga senior na may osteoarthritis. Kaya kahit masustansya ang saging, mahalaga ang moderasyon. Kung kakain ng saging, piliin ang medyo hinug lang o yung kulay dilaw pa at may kaunting berdeng bahagi. Limitahan sa 1 o 2 saging sa isang araw at mas mainam kung kakainin ito pagkatapos ng pagkain o bilang bahagi ng mas malaking merienda na mayaman sa protina at fiber. Ngayon, dumako naman tayo sa ubas. Maliliit lang sila pero ang sarap na muyain at napakadaling ubusin ng isang bungkos ng hindi namamalayan. Ang ubas ay mayaman sa antioxidants, lalo na ang resveratrol, na maganda sa puso at may anti-aging properties. Ngunit, tulad ng mangga at saging, mataas din sa asukal ang ubas. Kung kumain ka ng isang buong bungkos na madalas nating ginagawa dahil maliit lang ang bawat piraso, ang dami ng asukal na nakuha mo ay napakalaki na. Ang isang tasa ng ubas ay may halos 23 gramo ng asukal, katumbas ng halos 6 na kutsarita. Isipin ninyo, ang isang senior na may sensitibong blood sugar o may diabetes, kapag kumain ng ganoong karaming asukal sa isang upuan, ay siguradong tataas ang kanyang blood sugar. At tulad ng nabanggit ko kanina, ang patuloy na pagtaas at pagbaba ng asukal ay nakakapagod sa katawan, nakakapinsala sa ugat at nagpapahina sa ating enerhiya at kalamnan. Ang fructose na panggunahing asukal sa prutas kapag sobra sa katawan ay direktang napupunta sa atay at maaring maging taba. Ang labis na taba sa katawan, lalo na sa paligid ng tiyan, ay naugnay sa inflammation at insulin resistance na parehong napapahirap sa mga cell na gamitin ng maayos ang asukal. Kapag ang katawan ay nahihirap ang gamitin ng asukal bilang enerhiya at sa halip ay iniimbak ito bilang taba, mas makakaramdam tayo ng pagod at panghihina ng mga binti. Hindi na rin gaano nakakagalaw ng maayos dahil sa pagbigat ng katawan at sa mga pananakit na dulot ng inflammation. Kaya, kung mahilig kayo sa ubas, huwag po nating ubusin ng isang bungkos agad-agad. Ilang gang ang kainin, mga 10 piraso marahil, at mas mainam na kasama ng iba pang pagkain na mayaman sa protina at fiber tulad ng keso o almonds upang mapabagal ang pag-absorb ng asukal. Ang susunod naman na prutas ay napakasarap at paborito na marami, lalo na sa ating bansa. Ngayon, ituloy natin ang ating usapan sa iba pang mga prutas na kailangan nating pag-ingatan. Ang sumunod sa ating listahan ay ang Leps langka o jackfruit sa Ingles. Ang langka ay isang prutas na may kakaibang lasa at amoy at kinagigiliwan ng marami. Sa Pilipinas, hindi lang ito kinakain ng hilaw o hinog, kundi ginagamit din sa iba't ibang lutuin tulad ng ginataang langka at halo-halo. Ang langka ay mayaman sa fiber, potassium at vitamina C. Ngunit ang hinog na langka, lalo na kung sobrang tamis, ay may napakataas na sugar content at calorie density. Dahil sa kanyang laki at tamis, madalas ay hindi natin namamalayan kung gaano karami na ang ating nakakain. Halimbawa, ang isang slice lang ng langka ay maaring maglaman ng mas maraming asukal kaysa sa isang buong mansanas. Kapag labis ang ating nakakain nito, muli tataas ang ating blood sugar levels na nagdudulot ng mga problemang nabanggit na natin kanina, sugar crash, paghina ng enerhiya, at pagtaas ng panganib ng diabetes. Ang labis na asukal mula sa langka ay maaari ding mag-ambag sa pagtaas ng timbang na direktang naglalagay ng stress sa ating mga kasukasuan, lalo na sa mga tuhod at binti. Ang bigat sa katawan ay napapahirap sa bawat takbang,
nagpapabilis sa pagkasira ng cartilage at nagdudulot ng pananakit na pumipigil sa atin na maging aktibo. Kapag hindi tayo aktibo, mas lalong manghihina ang ating mga kalamnan sa binti dahil hindi ito nagagamit. Ang pagiging sedentaryo ay isa sa pinakamalaking kalaban ng lakas ng binti sa mga senior. Kaya kung mahilig kayo sa langka, kainin ito sa katantamang dami lamang. Isang maliit na bahagi at mas mainam kung kakainin ito bilang panghimagas pagkatapos ng pangunahing pagkain at hindi bilang pangunahing merienda. Sunod naman ay ang rambutan. Napakasarap ng rambutan at napakadaling kainin ng sunod-sunod. Isa ito sa mga prutas na kapag nagsimula ka, mahirap nang huminto. Tulad ng ubas, ang bawat isang piraso ng rambutan ay maliit lang, kaya madaling makakain ng marami. Pero ang mga maliliit na piraso na ito ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng natural na asukal. Isipin ninyo po, ang isang dakot ng rambutan ay maaring katumbas na ng asukal sa isang soft drinks. Kahit na mayaman ito sa vitamina C at fiber, ang labis na asukal ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Para sa mga senior, ang mabilis na pagdami ng asukal sa katawan ay nagpapataas ng panganib ng metabolic syndrome na koleksyon ng mga kondisyon tulad ng mataas na blood pressure, mataas na blood sugar at labis na taba sa tiyan. Ang lahat ng ito ay napapataas ng panganib ng sakit sa puso, stroke at diabetes. Ang mga kondisyong ito ay hindi lamang nagpapahina sa ating pangkalahatang kalusugan, kundi direkta rin na nakakaapekto sa ating kakayahang gumalaw. Ang mataas na blood pressure at mahinang sirkulasyon ay maaaring magdulot ng pananakit at pamamanhid sa mga binti. Ang pagiging sobra sa timbang na kadalasang dulot ng labis na asukal ay naglalagay ng matinding stress sa ating mga kasukasuan at nagpapahirap sa paglakad. Kaya kung kakain ng rambutan, bilangin lamang ang mga piraso. 5 hanggang 10 piraso ay sapat na. Mas mainam din kung kakainin ito na kasama ang pamilya para may kati at hindi ninyo uubusin mag-isa ang isang buong bungkos. Ngayon, dumako tayo sa prutas na may natatanying lasa at amoy, ang durian. Ang durian ay kilala bilang king of fruits sa Southeast Asia at marami ang nahuhumaling sa lasa nito. Ngunit ang durian ay hindi lang kilala sa kanyang lasa at amoy, kundi sa kanyang napakataas na calorie at sugar content. Ito ang isa sa pinakamataas na caloric na prutas. Isang maliit na segment lang ng durian ay maaaring maglaman ng daan-daang calories at napakaraming asukal. Dahil sa dami ng enerhiya na ibinibigay nito, ang sobrang pagkain ng durian ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng timbang. At tulad ng nabanggit ko na, ang labis na timbang ay nagdudulot ng matinding pressure sa ating mga tuhod at binti na nagpapahirap sa paggalaw at nagpapabilis ng pagkasira ng mga kasukasuan. Hindi lang ito, ang durian ay mayaman din sa potassium. Ngunit kapag labis ang potassium sa katawan, lalo na kung may problema sa kidney, ito ay maaaring magdulot ng problema. Bukod pa rito, ang labis na asukal at taba mula sa durian ay maaaring mag-ambag sa inflammation sa katawan na nagpapalala ng pananakit ng boto at kasukasuan. Ang pagiging laging nananakit ay naglilimita sa ating kakayahang gumalaw na nagpapahina sa ating mga binti. Kaya kung susubok o kakain ng durian, maging mapagmatyag sa dami. Isang maliit na piraso lang ay sapat na para malasahan ang sarap nito. Hindi ito ang prutas na dapat kainin sa araw-araw o sa malaking dami. At panghuli sa ating listahan ay ang TV lychee. Maliliit din ang lychee at napakasarap kainin kapag malamig, lalo na sa mainit na panahon. Ang lychee ay naglalaman ng vitamina C at antioxidants. Ngunit tulad ng rambutan at ubas, ang tamis ng lychee ay nagtatago ng mataas na sugar content. Dahil sa kanilang maliit na sukat, madaling makakain ng marami sa isang upuan. Ang isang serving ng lychee ay maaring maglaman ng halos 16 gramo ng asukal. Kung makakain ka ng isang buong mangkok ng lychee, madaling maabot ang labis na asukal na nakakapinsala sa ating kalusugan. Ang labis na asukal
ay hindi lang nagpapataas ng pang-anib ng diabetes at pagtaas ng timbang, kundi nakakaapekto rin sa ating energy levels. Kapag ang blood sugar ay patuloy na nagtaas baba, mararamdaman nating pagod tayo at walang lakas. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay nanghihina ang ating mga binti at hirap tayong magpatuloy sa ating mga gawain. Ang kakulangan sa enerhiya ay nagpapababa ng ating physical activity na sa katagalan ay nagpapahina ng ating mga kalamnan. Mahalaga po ang pagkontrol sa dami ng lychee na kinakain, lalo na sa mga senior. Isang maliit na bilang lamang ang mainam, at mas mainam kung kakainin ito kasama ng iba pang pagkain na mayaman sa protina at fiber upang mapabagal ang pag-absorb ng asukal sa ating katawan. Kaya narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa mga prutas na kailangan nating pag-ingatan. Tinalakay natin ang 7 prutas. Ang mangga, saging, ubas, langka, rambutan, durian at lychee. Na sa kabila ng kanilang sarap at nutrisyon ay maaaring magdulot ng problema sa ating mga binti at pangkalahatang kalusugan kung sobra ang ating konsumo. Ang pangunahing dahilan ay ang kanilang mataas na sugar content na maaaring magdulot ng sugar spikes, energy crashes, inflammation at pagtaas ng timbang. Ang mga epektong ito ay naglalagay ng labis na stress sa ating katawan, lalo na sa ating mga kasukasuan at kalamnan sa binti na nagpapahirap sa paggalaw at nagpapahina sa ating kakayahang maging aktibo. Hindi po ibig sabihin na tuluyan na nating iiwasan ang mga prutas na ito. Ang mga prutas ay likas na malusog at mayaman sa bitamina at minerals. Ang mensahe po dito ay ang maging matalino sa pagkonsumo. Ang sikreto ay nasa tamang dami at sa pagpili ng prutas na hindi masyadong hinog. Kung may diabetes kayo o iba pang kondisyong medikal, mas mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor o nutritionist para sa personalized na payo. Ang bawat maliit na pagbabago sa ating kinakain ay may malaking epekto sa ating lakas, sa ating mga binti at sa ating kabuuang kalusugan. Tandaan po, ang ating mga binti, ang ating pundasyon, ang ating mga kasukasuan, ang nagbibigay sa atin ng kakayahang gumalaw ng malaya. Pahalagahan natin ang mga ito sa pamamagitan ng matalinong pagkain. Naranasan niyo na rin po ba ang ganitong paghina matapos kumain ng ilang prutas? May mga prutas ba kayong natuklasan na nakakatulong o nakakasama sa inyo? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Dahil malaki ang maitutulong ng inyong mga karanasan sa ibang mga manonood, ang ating komunidad ay lalakas kapag nagtutulungan tayo at nagbabahagi ng kaalaman. Kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, huwag po niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Sa pag-subscribe dinyo, mas marami tayong maabot at mas marami tayong matutulungan ng mga kapwa senior para sa mas malusog at mas masayang buhay. Patuloy po tayong magbibigay ng mga impormasyong makabuluhan at nakakatulong sa inyong kalusugan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tandaan po, ang pagtanda ay hindi hadlang para maging malakas at malusog. Kaya nating mabuhay ng buo at masaya sa bawat edad, manatiling malakas, manatiling malusog at patuloy na magbigay inspirasyon sa ating pamilya at sa ating komunidad. Ingat po tayong lahat.